Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Hello, good morning. Okay na? Yes, ma'am. Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. First question. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo. So, What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, ma'am, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, Ma'am? we leave it to the lawyers. Ma'am, elaborate po ba? Resignation is not an option. Resignation po ba? Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Going back to the Ma'am, Even the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe it? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay isa sa mga abogado niyo para sa impeachment case? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Feel na yung mga kaalyado nanghiling suporta, mga inaanak, mga kumpare, kumari, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na
patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education. Particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na mo yan? Nganong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Yes sir. Ma'am, sabi niyo po late last year parang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na ko naman kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Ma'am, for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Sa BT part, number one for impeachment. Have you talked to Nagtanong ka na ba? Yes. But Kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Pero ma'am, sa tingin niyo ba, Sir, nagtanong ka na? Sir, yes, sir. what are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Ma'am, Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. I did not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Step down. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely.
ako magsasabi ng ganyan ba. Pero I need I will answer that next Pero how do you time. feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question. Ma'am, will you appear Ma'am, sa message impeachment po kayo court? kay Senator Ivy. Bakit? She's going to block daw the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed the impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya suportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He consulted. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. Ano po ba? MacArthur's Park. Oh, okay. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Have you read the complaint? Have you read? Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Ma'am, will Ma'am, you challenge Any challenges po? Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. Ma'am, any challenges po na inaharap natin with regards sa preparation sa impeachment? Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming na-ano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. At least who will lead the defense? Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. Mike, kasi sa mababa yung tax ratings recently due to the Senate, dun sa Congress hearing. I will not answer that question. Is Zulaika back? Yes, I'm sorry. Yes. Is Zulaika Lopez back? Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back.
Ma'am, kamusta Did you appear, ma'am? INC? Meron ba pakikipag-usap kay sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang You staff think you ng have numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir? Not yet Dapat, po. sir. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Ma'am, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. Ma'am? He's already 80 years old this Ma'am, year. kamusta po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OPP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court, ma'am, if ever. Ha? Will you appear sa Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sa black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they would go sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi niyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an acquittal. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao voted yes. 70%. Sorry for Ah, Do I feel betrayed? How do you feel ang daming taga Mindanao na congressmen? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in
the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Ma'am, last on impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or may nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko na sasagutin yan, ha? Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am on my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na ito? Nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. you will run for presidency because of that. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's! Happy Valentine's, ma'am. Valentine's message na lang. Yes, happy Valentine's. Basing on the